Mga kababayan, kumusta po kayong lahat sa mansulok na mundo? Magandang araw po sa inyong lahat. Ito nga po mga kababayan, pag-usapan po natin ang mga nangyayari sa ating bansa. Kitty Duterte at BP Sara Duterte, may magandang balita. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, mag-subscribe po muna tayo sa ating YouTube channel para sa mga bagong balita at sa mga nangyayari sa ating bansa. Bago po natin panoorin ang buong video mga kababayan, meron lang po ako ipapanood sa inyo. Ito nga po si Lola ay galit na galit po mga kababayan dito kay Bangag mga kababayan. It's dahil nga sa ginawa niya kay Pangulong Duterte at dito nga sa pang-tatridor dito sa ating BP Sara Duterte mga kababayan. Ito, panoorin po natin. Anong channel ka? Foreign media po ako Maganda, foreign media. Para tayo ha? Amerika. Yeah, English, mas maganda. Yes, even, you know, we are Filipino citizen. Why we got angry to Mr. Marcos? Because Yan o, pakinggan mo yan. Mr. Marcos daw, makinig po kayo dahil sa mga ito nga sinasabi ni Lola. Pakinggan niyo po ito ha. Bakit po siya galit na galit mga kababayan? he's traitor. He traitor to President Duterte and Vice President Sara. Oh, yan po ha. Yung mga kababayan po natin, Lola po yan, nagsasabi na ho yan mga kababayan ha. Oh, sino ho nagsabi niyan? Sila na ho nagsasabi niyan na ito nga si Bangag ay yan, sinabi niya, traidor. Hindi ako nagsabi niyan. Sila ho yan, mga kababayan. Si Lola po yan, nagsabi niyan, ha? Okay? You know, you foreign media, Marcos before, he go to Davao. He convinced him to go with him. He convinced Sara to be his running mate. Running mate. You know what happened? After that, he impeached Sara. He impeached Sara because of 125 million. Oho. Is that money? How about the Comelec? 150 million. The damage of that. Yan po mga kababayan. Doon sa Comelec na binasura lang yung 150 million na balota dahil nga po nagkamali sila mga kababayan. Ito ho, hindi ho sila nagalit mga kababayan sa 125 million. Galit na galit po sila kay BP Sara Duterte mga kababayan. Pero itong ginawa ng Comelec, hindi ho sila galit. Di ba ho? Tama ho yung sinasabi ni Lola. O, di ba ho? Ano tawag doon? Yung ginawang botuhan. Tagalugin ko na. Okay. Botuhan na ginamit ng Comelec, 150 million. Dapat yun ang ipakulong. Tama nga mga kababayan. Dapat yun ang pakulong dahil nagkamali sila. 150 million. Isang gamitan lang ho yun ha. Di ba ho? Yan ho mga kababayan. Alam na ho natin itong mga ginagawa ng mga itong si Bangag kay sa mga Duterte mga kababayan. Dahil lang doon. Bakit si Sara? Confidential pa nga yan. Yung EDCA. Hindi niya pwedeng sabihin kung sino mga gumamit ng pera. Confidential pa nga yun eh. Kunyari EDCA, yung mga komunista, terorista. Kung isa doon ang binigyan ni Sara, sasabihin ko ba ako, lagay mo pangalan ko? Di siyempre hindi, di pinatay ka. Tama nga ho yun mga kababayan. Etong mga tolonggis ho natin mga congressman na to mga kababayan, pinapaikot lang ho tayo. Kunyari hindi ho nila alam kung ano yung mga proseso ng mga etong confidential funds na to. Di ba alam ho nila yan? Ginagawa lang ho tayong tanga mga kababayan. Mga tolonggis to, akala nila ho tayo, maluloko nila tayo mga kababayan. Huwag tayo ho magpapaloko dito. Kaya nga ho confidential funds eh. Meron na naman ho nilabas sila na ito nga
to longest na congressman na to, lately lang ho mga kababayan, na eto nga daw, meron na naman ibang mga pangalan na nilalabas. Mga kababayan, ito ho ay isang panlilin lang ho at gustong gipitin talaga itong si BP Sara at para malihis lang ho yung usapan dito sa GAA. Mga kababayan, ito yung mga pinaggagawa nila. Ito ang dapat ang unang issue sa korupsyon na ginawa ho nila dito sa Vice Cam report na to na sinasabi ni Attorney Vic Rodriguez. Yan po ang unang-unang ang issue natin dyan mga kababayan. Ayun ang dapat ho natin huwag kakalimutan ho yan mga kababayan. Dahil sa ginagawa ho nilang panlilin lang sa atin. Huwag natin ho hahayaan itong ilihis tong usapan na to mga kababayan. Dito sa BICAM report na to mga kababayan, yung budget ng ating bansa mga kababayan, na ito nga lang ginawa ay binulsa lang ng mga tulong itong mga to mga kababayan. So ito pa ho, meron pa ho tayong ipapakita mga kababayan kung dito sa mga estudyante, kung takot ba sila kay Pangulong Duterte noon. At ito ho ay mga estudyante na Muslim ho. Ito ho makikihiram lang muna dito sa ating YouTuber na to, mga kababayan, dahil sa pag-interview niya dito sa mga batang ito, estudyante. Ito po, panoorin po natin mga kababayan ang interview po niya. Sang-ayon ba kayo sa ginawa niya ng pag-arrest kay PRRD? Hindi po. Hindi ka sang-ayon? Kayo sang-ayon kayo? Hindi po. Sang-ayon kayo? Hindi ka sang-ayon lahat kayo? Hindi ka sang-ayon? Opo. Yan po mga kababayan mga bata ho yan. Tignan nyo ho, yung mga estudyante, sinasabi ho, hindi ho sila sang-ayon doon sa ginawa na itong bangag na to sa pag-aresto ho at dinala ho sa ICC mga kababayan. Tignan nyo ho, mga bata ho to hindi ho tinuruan yan mga kababayan. Lahat yan in-interview niya. Lahat yan. So pakinggan po natin yung mga sinasabi itong mga batang to. At itong mga batang ho ito ay hindi ho mga nagsisinungaling ho itong mga to. Okay ho? Pakinggan ho pa natin sila. Ayun yung... Si Duterte. At saka, mahal na mahal po namin si Duterte. Kasi Yun. Mahal na mahal pa nila ang mga Duterte mga kababayan. Tignan nyo ho kung gaano ho nila kamahal. At kaya ko nila mahal ang si Pangulong Duterte dahil nga sa totoong malasakit niya sa taong bayan, mga kababayan. Yan ho. Yan ang totoo mga kababayan. Hindi nyo kayang yan. Burahin niya mga kababayan sa mga Pilipino. Yan po. Itong mga anti-Duterte na ho to, mga to, at mga bayaran na to mga kababayan. Yun lang ho yun eh. Kaya ho itong mga anti ng mga to eh. Dahil ewan ko ho kung may konsensya pa itong mga anti-Duterte na itong mga to eh. Di ba ho? Yung mga sinasabi nila na ganyan-ganyan na hindi ho nila na-appreciate yung ginawa ni Pangulong Duterte noon sa mga ginawa sa atin noon. Di ba ho? Magising na ho tayo sa katotohanan mga kababayan. O, di ba ho? Ito ho, panoorin pa ho natin itong mga batang to dahil nakakatuwa po sa mga sinasabi ho nila. Dahil ito po yung totoong mga sinasabi ng ating mga kabataan sa ngayon. siya po yung naging presidente nung dati. Oo. Love niyo siya? Love niyo? Opo, sobra. Mahal na po yan. Kasi po, yung mga manyakas sa wawala po, pinapatay niya po. Mas sa tingin niyo ba, mas safe kayo nung panahon na presidente pa siya? O... Mga kababayan, kitang-kita nyo naman, safe ho ang mga kabataan noon nung panahon ni Pangulong Duterte dahil alam nyo, itong mga durugistan itong mga kababayan, dahil takot na takot ho sila gumawa ng mali. Dapat ganyan ho ang presidente. Hindi ho pinapabayaan itong mga durugista ito. Bahala sila kung anong gawin nila. Basta ako, ginagawa ko, itutuloy ko lang yung ginagawa ko. Tama ho pa yun, yung mga sinasabi itong bangag na to. Di ba ho? Ganito ho ba talaga ang ating Pangulo? Di ba ho? So ituloy po natin. Hindi kayo natatakot noon? Wala ba yung mga puting ban noon? Wala po. Yung mga ban na yun? Yung mga wala? Wala po. So, mas gusto niyo talaga siya? Opo. Ayun niyo yung nangyari? Gusto namin po siya ibalik. Gusto niyo makabalik? Sige, thank you. Mga kababayan,
Ito, gusto ho nila makabalik si Pangulong Duterte. Ayan ho yung mga request ng ating mga kabataan. Hindi ho nagsisinungaling ho yan ng mga kababayan. Hindi ho fake yan na mga binabayaran ng mga bata, mga kababayan. Yan po ay mga nagsasabing ng totoo. Kahit siguro ho, mga kababayan, kung interviewin natin isa-isa lahat, bawat sa mansulok ng bansa, interviewin nyo ho yun, yung mga taong yun. Kung ano masasabi nila kay Pangulong Duterte. Doon ho natin mapapatunayan kung gaano ho kamahal ng taong mamayan si Pangulong Duterte. Yan po. Do you agree sa ginawa nilang pag-arrest kay PRRD at din nila sa ICC? No po. No kayo? Ikaw, agree ka? Ikaw, agree ka? Kayo, agree kayo sa ginawa? Hindi? Bakit hindi? Pwede you share? Sabi kayo, baka masagasaan kayo. Bakit hindi? Bakit hindi? Bakit hindi? Kasi po yung pag-arrest po nila kay Duterte hindi po tama. Tapos matawag dito. Kasi yung tawag doon sa cellphone nila binasa. Wala po silang formal na pag-arrest kay Duterte. Yun po yan, makinig ka. Itong si Diwata ho, tignan mo, pati yung mga bata, alam ho kung ano yung ginawa mo. Diba ho? Itong Diwata to, mali. Tignan mo, mga bata ho yan Alam ho nila kung ano ang tama at hindi. Hindi ho tinuturuan yung mga yan, ng mga kabalustugan yan. Yan ho yung mga nagsasabi ng totoo, mga kababayan. Tignan nyo, nakikita ho nila kung ano nangyayari, tunay na nangyayari, kung ano yung tama o mali sa pag-aresto kay Pangulong Duterte. Walang formal na pag-arrest? Opo. So gusto niya siya makabalik dito sa Pilipinas? Yes po. Sobra po. Pwede ba kayo matanong, guys? Guys, pwede kayo matanong? May estudyante kayo, di ba? Sang-ayon ba kayo doon sa ginawa nilang pag-aresto kay PRRD at pagdala sa Netherlands? Sang-ayon kayo, hindi? Hindi. Ayaw nyo? Hindi. Ayaw nyo? Mga bata ho yan, di ho tinuruan yung mga yan mga kababayan. Sang-ayon kayo sa ginawa nilang pag-aresto kay PRRD? Mga ano ba kayo? Mga Muslim ba kayo? Taga Mindanao kayo? Or just, lahat kayo? Ano kami? Bakit hindi ka sang-ayon? Dahil marami siya naitulong sa marami. Dahil... Kalahin nyo mga kababayan. Di ba itong mga batang to, alam ho nila kung ano yung naranasan nila nung panahon ni Pangulong Duterte. Kaya gustong-gusto ho nila makabalik si Pangulong Duterte dito nga sa pamamahala. Sana nga ho, sa darating na ho panahon, itong tumakbo nga si BP Sara Duterte at manalo at may pagpatuloy ho ni BP Sara Duterte ang nasimulan ni Pangulong Duterte noon. At hindi na ho ito mauulit sa mga ginagawa ng mga Marcos at bumalik ho tayo sa dati. Dahil alam naman ho natin itong lumalalang krimen sa atin sa bansa at ito nga ho, marami yung problema sa ating bansa. Korupsyon, yung mga ito nga ho, krimen, itong mga bumabalik na naman itong mga durugistang to, mga kababayan. At hindi ho natin, at ito ho, marami na rin ho naghihirap, maraming walang trabaho, at marami yung issue, mga kababayan. At hindi na ho kaya ni Bangag resolbahin ito, mga kababayan, ang problema ng bansa. So, ito nga, tuloy ho natin kung ano pa yung mga sinasabi ng itong mga batang to. Marami na siya naitulong sa bayan sa Pinas. Lahat kayo taga Marami? Yes, sir. That house ago. So ayaw nyo. Dahil marami siya nagawa para sa inyo. Yes, sir. Dahil maraming mga adik na natanggal dito sa Pilipinas. Yan ho alam ho nila, mga kababayan, mga kabataan ho yan, kilala ho nila, alam ho nila kung ano nangyari noon. Tignan mo, masaya ho sila noon na nawala yung mga durugista yung mga yan. Yung unang problema natin sa bansa noong 2016. Dahil nga, kung hindi ho naging presidente ito si Pangulong Duterte, siguro ho, lahat ho tayo zombie na, mga kababayan. Bawat sulok na yan ng bansa, may mga adik na. Kawawa ho ang mga Pilipino. So, ito ho, masaya ho
itong mga kabataan na to nung panahon ni Pangulong Duterte. At kitang-kita nyo naman ho, di ba ho? Ayan po So dito naman ho tayo sa good news ni Kitty Duterte at si VP Sara Duterte na magandang balita patungkol nga ito kay Pangulong Duterte kung anong mga napag-usapan ho nila dito sa The Hague. Ito nga, nagtipon-tipon silang mga pamilya at nag-usap-usap po. Panoorin ho natin ang mga sinabi nila dito sa kanilang press con, ito sa media, na ito nga, yung mga magagandang nangyari sa kanila, mga kababayan. Hello po. Hi, madam. Kumusta? Hi, VP. Hello po. Yes, I'm here. Ano po naman ako? Crowd Relations Officer. Okay naman, he is doing well. And he is happy to know that he is continuing to receive the love and support from the Filipino communities from all over the world. He is happy to see us, his family. Matagal po kayo ngayon? Meron pong mga situation sa loob na beyond our control. Doon lang siya sa loob na mga ano. But we're happy that they gave us extra time to make up for the time we lost for some things that happened inside. Yes. VP, this is the first time na kumpleto kayo, si Ms. Hanelet, si Kitty, kayo po. How has this uplifted the spirit of your father? Well, I believe he's happy because Kitty and I were there, and then we talked about her boyfriend. Thank you, ma'am. Vivi, Marlica po. Yes, ma'am. Kumusta po si PRRD at this point in time? Okay naman siya. Okay siya. Kitty gave him a massage. Oh, wow! And then, Kitty, ikaw na magsabi. Kitty, well, yung mga kwento na speechless siya sa boyfriend. Hindi ata ready sila. Boyfriend questions Ano sabi ng daddy? So ayun, I was updating him with the situation with our families, and is happy to hear that we are all doing well, that we are all okay, that we are continuing to pray for him. Na yun, mga positive things lang. We are telling him things that will uplift his spirit and things that will give him strength while he is inside. Nice. May advice ba siya sa'yo? Secret mo. Kabalo siya May mga bilin about siya. boyfriend. May mga bilin siya, pero sa sunod na. Secret mo lang. VP, may balak po ba kayo mag-file ng request for hearing on procedural matters prior to the September 23 confirmation of hearing? This is something that sa legal side, you need to talk to Nicholas Kaufman. So he's the only person that can talk about what they will do with regard to matters inside the ICC. How are you, VP? Okay lang. Not a problem. I'm just waiting for one more document, and then tapos na yung trabaho ko dito. But personally, I'm okay. Are you going back to the Philippines after that? Yes, opo. Yan na lang yung inaantay, yung document na yan. Tapos, pwede na ako. Something personal, ano po yung reflections mo ng pamilya since this thing happened? I'm sure in one of the moments you're thinking of something if you could share. Ikaw muna. Or ako muna? Okay, ako muna. Sige. I'm happy. I think that I don't have the word right now. I only have happy, but it's the incorrect word to describe it. But blessed. I'm blessed because
I gained a sister with what happened to me after the attacks, the confidential cons attacks, the impeachment, and we have a relationship now. I have a relationship with Kitty, and I'm happy now. Sabi ko nga sa kanya, I'm happy that I have a sister kasi meron akong pagagalitan. So, growing up, wala akong ganon, but meron ako niyan ngayon. Pinagagalitan na kapatid. And then, I'm happy as well. And this really is ironic. But I have to thank Bongbong Marcos because there was forgiveness between me and PRD for all that has happened in our lives. And we have a relationship now, a father-daughter relationship, since we cannot discuss anything legal anymore because it is understood inside that only the lawyers can discuss legal matters with the former president. So we only discuss about family, and this has been one of the longest meetings I have had with the former president. So, ayan po magandang balita sa kanila mga kababayan dahil nga nagkaroon sila ng reconciliation at nagkaroon sila ng forgiveness sa bawat isa dahil nga matagal na silang hindi yata nag-uusap mga kababayan at may konting hindi pagkakaunawaan dahil nga dito nga sa nangyari noon na ito nga, di ba, kung malalaman nyo noon na itong ayaw ni Pangulong Duterte na makipag team up dito kay Bongbong Marcos na ito nga dahil nga alam niya na mangyayari dahil hindi nakinig ito si BP Sara Duterte. So, ito nga nabudulo siya. At ito nga rin nagpapasalamat din si BP Sara Duterte dahil ngayon nagkaayos na sila dahil nga ito nga nagkapatawaran na at ito magandang balita at ito nga rin po si Kitty Duterte din at meron na sila ito nga yung pamilya nila nag-unite na sila talaga. Ito ngayon ay masaya at blessed nga sila ngayon dahil dito sa ginawa ni Bangag sa kanila at hindi pa ito mangyayari sa kanila mga kababayan. At ito na sila, nagkaayos na mga kababayan itong pamilya nila at ito nga yung sinasabi niya na masaya siya at blessed sila sa ngayon. Ayan po, sana nga rin na makalayan na rin si Pangulong Duterte at makabalik sa ating bansa. He was always busy with work, he was always busy with the country, and now I have this every day with him talking about life, talking about family, and for that I feel like I am blessed. Yeah. Because at this point he's already 80 and he's already retired. But going back as mayor, baka mabisi na naman siya sa kanyang trabaho. So nabigyan kami ng ganitong time na makapag-usap as a father-daughter. Yeah, nice kayo. Yes, actually, ma'am. Sad lang that it has to happen inside the ICC, inside the detention. There is a good side. But yes, thank you sa kanya. Happy siya, ma'am, every day na ay bisita? Oh, yes. Yeah. He is really happy to see us. As I have told him, that the family has never been more united, not just with us siblings, but with everyone else in the family. So he's happy to hear that. And not just us. Yan, kaya happy na sila mga kababayan dahil nga nag-reunite na sila. Ito nga yung sinasabi ko
masaya na ho sila at ito nga blessed ho sila dahil nga sa ginawa nitong ni Bangagsak kay Pangulong Duterte. Kung hindi pa ho niya ginawa ho yan, hindi pa ho sila magkakaayos dahil nga nagpasalamat din siya dahil nga itong nangyari ito, mga kababayan. Nangyari ito dahil nga siyempre ho, dahil nga wala na ho silang panahon sa isa't isa, kaya ito, binigyan sila ho ng pagkakataon na magkaayos na ho lahat, mga kababayan. Yan lang po yung pinaparating ni VP Sara Duterte at ni Kitty Duterte dito sa video ito, mga kababayan. Sa mga supporters Na ako din. nagawas. Yes. I told him of that. I told him that especially on his birthday, there were people with speakers. They brought speakers and the microphone. They were singing a happy birthday song to him. He knows that and he was very happy to hear that. And I told him of all the support everywhere in the world, from everywhere in the Philippines and everywhere in The buffet kit. The buffet for people. there is a small, hindi naman buffet, pero parang a small, may mga sa labas ng bahay niya in Davao City, the greenhouse. Yes. People were able to set up tents there. Yeah. Para Napoy TV, ma'am. Yes, I heard also. I was not able to see it, but I heard. And then may mga vitamins doon. There are snacks for people who want to stay there and watch over his house. So he's very happy and grateful to hear that. We're most grateful for your father that we cannot forget. Sinisimuli ni PRRD na dahil kasalanan ko kasi po kaya ako nagtubo dahil nakipag-unite ka sa Marcos. Wala, ma'am. Daghami na scam, ma'am. Ever since. Yes. Ever since, wala siyang sinabi sa akin na ganyan. Even when I ran for Vice President, ma'am, wala naman talaga siya sinabi. Sinabi lang niya, hindi na ako sasali dyan. Kayo nang mag-desisyon yan. Yan lang yung sinabi niya when he was told by one of my siblings that I'm running for Vice President. And wala. VP? I don't remember PRD na naninisi. Bitaw, never. Never. Kasi I always remember him. I don't know, Kit, with you, but I always remember him when I was growing up. He would always say, you make your own history in this world. True. So you always answer to your decisions. So I think that is his philosophy as well. So he doesn't blame anyone with what happened. He always says, I did it for my country. Yeah. He always says, I did it for my country. 2 points po. The Paulo and Baste, no? We're talking about Paulo and Baste. So there are plans naman. We arrange this pag-aalis yung isa, may dadating na isa. So as of now, we are arranging all the dates since most of them are busy with the campaign. Yeah. VP, pardon me, I understand this is something legal, but we just want to hear your side. Kasi po, sabi po ni Attorney Kaufman, tinatrabaho na raw po yung interim release. Meron pa po ba kayong nakikitang balakid before filing one, or how soon will you file this? At sa Pilipinas niyo po ba gustong ma-release ang, of course, may panawagan kayo na bring him home to the Philippines, to Davao City. But just for the record, we just want to hear if sa Pilipinas niyo po gusto siyang ma-release, kasi may sinasabi po yung palasyo, let me quote, does it mean that we have to recognize that ICC has jurisdiction over the Philippines? I believe the family of the former President Duterte is asking and praying from the Supreme Court that the government should not cooperate with the ICC. So it means that if we will not cooperate with the ICC, even that prayer or even that manifestation of the ICC will not take cognizance of that regarding or relating to the request to have him released in the Philippines. With regard to the interim release, no, I do not know really, truly, honestly, I do not know what the steps are the lawyers are doing with regard to the interim release. But as I told you before, I fear for his life in the Philippines. But we follow what the client wants, what President Duterte wants, and he wants to go home. To the Philippines. Yes. And everyone wants him back to go home to the Philippines. And the Buenos want him to go because they will be his mayor. Yes.
for the next Ano sa Filipino citizens? With regards to what the palace said, ma'am, yung sinasabi po nila na kapag yun po yung hihilingin, does this mean that we have to recognize the ICC that it has jurisdiction over the Philippines? Wala na nga pong jurisdiction. So bakit dinala dito? Wala naman po kami hinihingi sa palace. Correct. We did not ask for the palace for anything. So I do not know what they are talking about. Ma'am, I think the context po is kapag inirelease sa Pilipinas ang isang detainee, kailangan sumunod sa lahat ng kondisyon ng ICC yung bansang pagdadalhan ng detainee po. Sira ulo talaga tong syempre yung si Ate Claire ho, sinasabi niya noon na kung wala ho talaga ng jurisdiction ng Pilipinas, so wala na silang pakialam kay Pangulong Duterte. So ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte, di ba ho? Ano yun? Ano yung ginawa nila kay Pangulong Duterte? Ano yung ginagago nila ho tayo na yung ginawa nila tama? Tama ba yung ginawa nila pagpapadala nila kay Pangulong Duterte dyan sa ICC? Wala na ho tayong jurisdiction, di ba? Tapos sasabihin mo pagpababalikin yung tao, wala rin jurisdiction? Ano ba? Ano ba talaga, ate? Ito sa Ate Claire, magulo Magulo ho yan So, hindi ho, wala ho sa tamang lugar yung mga pinagsasabi niya. Di na ho natin alam kung paniniwalaan ho natin ito, itong mga sinasabi nito, dahil nga magulo na ang ang mundo nila, mga kababayan. Hindi nila alam na kung ano yung tama o mali. Yan ho, nagmanang-mana ho do sa amo niya, mga kababayan. In this case, if he will be released to the Philippines, then they should follow all the conditions of the ICC. And in that case, this would mean parang nasa jurisdiction pa rin tayo ng ICC. Well, that is something that they have to think about. The administration has to think about what their next steps are. So they should not ask the family, they should not ask the Filipino people on what their next steps are with regard to the talk on the return of former President Duterte to the Philippines. Maybe when they've decided, if ever they will decide what their next steps are, if ever it is even discussed inside the halls of the palace, they can tell us what their plans are. The government intends to do with the return of President Duterte. Ma'am, on a different note, will your mother, Elizabeth Zimmerman, able to visit the former president? My mother, she doesn't want that she be talked about or discussed in interviews, so let's keep her privacy. Yeah. Noted, ma'am. Thank you. Ma'am, how about your reaction to House prosecution's motion to Senate to compel VP Duterte to answer impeachment complaints as legally sound po ito, legally sound? And Representative Zamora said may guidelines to liquidate ng confidential funds. Kung pwede nga na fictitious names, dapat daw nakadeklara ang totoong pangalan in a sealed envelope bago sinasubmit sa COA. Nagawa po ba ito ng OVP and naniniwala ang House na prosecution na palalakasin daw nito yung impeachment case laban po sa inyo, ma'am? Yun ang mga paniniwala nila. So, pabayaan na natin sila sa kanilang guni-guni. Kaya nga. Doesn't have to be yung paniniwala nila ay paniniwala din ng buong bayan. True. Paniniwala Ayun, ng stress. Ilahan na naman. Ma'am, okay na mo sa weather? Naka-adapt na mo? Tugnaw? So how do you like the Netherlands? Pero I think she's okay. Tugnaw, oy! Wala siya jacket. Wala siya jacket. Wala yung give up, ma'am. Aran. Naramili ko lang mo, ma'am. Naramili permi. May balak po kayo sa mga na-aresto sa Qatar. Ma'am, meron po kayong balak na assistance sa mga Filipinos na na-aresto sa Qatar while demonstrating for PRRD? Yes, oo. Anong balak? I already endorsed it the moment that I knew about it. I read it in the brief sa Office of the Vice President. I already endorsed to them to reach out through the correct channels on what we can do to assist as an office. Yan po mga kababayan ha. Yan po si VP Sara Duterte, mga kababayan. So, ganyan ho mga Duterte.
iniisip ho palagi ang ating mga mamamayan. Kagaya po din sa nangyari sa sa Qatar. Nangyari yung mga Pilipino nagrally dahil inaresto nga po. Ito po gumagawa ang paraan itong Office of the President para itong matulungan ho ito mga kababayan natin kung bakit ho sila na aresto dyan sa pagrarally niyan yung mga kababayan. Yan ang mga Duterte, iniisip po palagi nila ang mamamayang Pilipino para makatulong ho. Hindi ho kagaya ng isang pinuno natin, hindi ko alam kung natutulog o may ginagawa sa pagtulong to sa mga kababayan natin, mga kababayan. Dahil wala ho tayo naririnig sa kanila. Yan po. Tuloy po natin. Okay, ikaw na. Tapos na ako. Yeah. Okay? VP, sorry. VP, may question lang po siya. Sorry, something legal lang po. You said po na you're going home soon. Sa Saturday. Sa Saturday na po, you're going home. May chance po ba na makukomplete na po yung legal team by then? Wala po ako sinabi na uwi ako sa Saturday. But I said na pag dumating na yung documents, pwede na ako umuwi. And makukompleto na po ba yung legal team by then po? Or nandyan na si Attorney Nicholas Kaufman. The other lawyer, you meet her. I don't wanna reveal her name. Just ask her what her name is. And then there's another one assisting them. So far, they're okay, and they're interviewing other lawyers as we speak. So hopefully, before I leave, that team is already complete. But at the moment, no, it's not complete. Pero have you identified na po the Filipino lawyer in the person? Sino kinakausap po niya? We have not identified the Filipino lawyer. And is there a chance po that Attorney Roque will be back or will join that team po? I do not know because only the lawyers are talking to each other. So I only talk to the lead counsel, that is Nicholas Kaufman. So he talks to the other lawyers. Thank you po. Ma'am, I have a question. May message po ba si former president sa mga supporters niya right now? Or is it still... Yes, may message siya para sa supporters. So of course, he just wants to extend his gratitude to all of his supporters from all over the world, and I did it for my country. Yeah, that's what he repeatedly says. So he wants the Filipino, the people, to know that he did it for his country. He did it for every Filipino all over the world. Tama ho yan, mga kababayan. Nararamdaman ho namin kung ano yung mga ginawa ni Pangulong Duterte noong panahon niya bilang presidente. Di ho namin nakakalimutan yun. Di ba ho, mga kababayan? Ma'am, on another note po, nakita po namin si Ma'am Hanilep the new Kitty earlier na tumatakbo. We were really worried if there's something wrong, but the former president is okay so far. I don't know. I did not see them running, so Why was in a hurry actually? Because we were afraid to run out of time. Because the visits are limited. That's good to know. Just to clear things out. Thank you so much. Final question na po siguro, VP, you come here on a different circumstance. What would you bring home? What you've learned from the Netherlands? And meron bang thoughts na tumatakbo sa isip mo na sana hindi na lang nag-national politics si dating Presidente Duterte and you wouldn't have been here on this kind of circumstance? Yeah, on this different circumstance. I really believe that it's futile to regret decisions made in the past, because I believe that everything happens for a reason. So whatever it is that Relax na. Whatever it is that happened in the past, I think we should just learn from it and then move forward.
So what is my takeaway for the Netherlands? Unang-una ma'am, ang dami nilang options dito. Meron silang tram. Tram is it, no? It's called tram, no? Yes, meron silang tram, meron silang bus, and then meron silang train, and then they can bike, and then they can walk. Metro. And metro. So that's 6 options for mobility. I choose to walk dito kasi hindi ka pinagpapawisan, malamig siya, so I choose to walk. So that is my choice. But the residents, they have 6 options. In the Philippines, ma'am, just go. Pahirapan pa yung bus, ma'am. Walang train, walang tram, walang metro, wala lahat. So, alam mo yon. Pag nandito ka, nakikita mo yung kawalan doon sa atin, sa Pilipinas. Yes. But the bureaucracy. Question for KP na, Ms. KP ano yung greatest advice or best advice ni former President Duterte sa'yo? Like he always says, there is a time for everything. So I think he means to tell me to take everything at my own pace, and as long as I'm doing good, as long as I'm doing no harm. And he laughed, Kit, diba? Yeah. Na kailangan niya umuwi kasi kailangan niya takutin yung boyfriend. Yes. So another reason for him to come home to us. Need to naman tawag niya. Okay. As a daughter, no, yung advice sa'yo na pwede rin matutunan ng mga batang pasidad mo, mga Pilipinong kabataan na pwede mong i-share sa iyong mga kabayan. What advice from him? Yes. Ayun, there is a time for everything. So, growing up, I was always in a hurry. I felt like I was running out of time. My mind was all over the place. I was anxious about so many things. But now that I'm turning 21 in a few days, so I learned to take time to breathe, to slow down, and to just trust in God's time and take everything at my own pace. Are you gonna celebrate your birthday? Yes, I am. Advance happy birthday. Thank you. I'm not sure, ma'am, because I'm still not familiar with the places here. But we did see tulips on the way here. The tulip bar. Yes, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much. Naarami TV. Salamat. God bless. God bless. Kitty. Laban tayo. Always, ma'am. Sarave, ma'am. Yes. Para sa matiri. Din lang sa moisturizer. Abogado niya kasi natin ka ng under eye nila. Pero murang may epekto. Student. Sa mga kadako. Thank you, mama. Thank you. Salamat. God bless you, ma'am. Ingat lagi. Sorry, ma'am. Hindi, pag-picture ako sa imong kids. Sorry, kami na po. Dili na kaya nagdali sila. Sabog na naman pa-picture. So yan po mga kababayan ang latest update natin sa pamilya Duterte. Ito nga po, sana nga po makauwi na to si Pangulong Duterte sa ating bansa. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-comment lang po at huwag po magkalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maraming salamat po. God bless.